Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng linggo sa lahat. Marami sa atin ang nangangarap ng magandang bahay at ito ay pinagsisikapan ng marami sa atin. Alalahanin natin na lahat tayo ay mga dayuhan at manlalakbay sa daigdig na ito at ang buhay natin ay pansamantala lamang. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng malaking landslide at pagbabaha sa Japan, sa China, sa Germany na sumira ng maraming kabahayan at nagpapatunay lang na walang permanente sa daigdig na ito. Noong nagplano si David upang itayo ang templo sa Jerusalem, nabanggit niya sa kanyang panalangin ang ganito, ayon sa mga Kronika, Kabanata 29, talatang 15. Ito pong sinabi ni David, tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. Totoong tayo ay mga manlalakbay lang sa daigdig na ito at bawat isa ay binigyan ng pagkakataong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa atin. At sinabi ng banal na kasulatan na hindi ang daigdig na ito ang ating permanenteng tahanan. At sa araw na ito, aking tatalakayin sa inyo ang isang tahanan na inihanda ng Diyos para sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami, dinadakila ka namin. Wala kang katulad, Diyos amang nasa langit. Sa araw na ito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin sa lahat ng aming sala. Hugasan mo kami ng makapangyarihan dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, upang kami po ay makalapit sa inyo ng walang alinlangan at mayroong kagalakan sa aming mga puso. Pagpalain mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang pag-aaralan namin sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito ang aming dalangin. Amen at Amen. The title of my preaching today, my 143rd online preaching is Beyond the Skies. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay makinig ng isang awitin ng worship team.
Thank you, Sister Chinky and Sister Chik and the worship team. Napakaganda ng inyong awit. Naway pagpalaing kayo ng Panginoon at patuloy na maglingkod sa Diyos sa kalagitnaan man ng pandemyang ito. Ayon sa Juan Kabanata 14, talatang 1 hanggang 3, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Nang si Adan at si Eva ay magkasala laban sa Diyos, si Adan ay pinatawag ng Diyos sapagkat siya po ang responsable sa pangyayaring iyon. Ayon po sa Genesis Kabanata 3, talatang 9 hanggang 11. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kinain mo ba ang bungang ipinagbabawal ko?" Dahil sa paglabag ni Adan at ni Eva sa utos ng Diyos, sila ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Hindi banal na takot, kung hindi takot ng isang makasalanan. At natagpuan nga nila ang kanilang sarili na hubad sa harapan ng Diyos. Iyan po ang ating kalagayan nang tayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ay takot sa Diyos, hindi banal na takot, kung hindi takot dahil isang makasalanan. Ayaw nga nating pag-uusapan ang tungkol sa Diyos. Pag pinag-usapan po ang pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos, ayaw po natin. Tayo po ay hubad sa mata ng Diyos at balot ng kasalanan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo ay dukha, bulag, at hubad sa harap ng Diyos. At dahil po nakita ni Adan at ni Eva na sila po'y hubad sa harap ng ating Diyos, ayon po sa Genesis Kabanata 3, talatang 21, ang mag-asawa'y ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sa kabila ng kanilang pagkakasala, nahabag pa rin ang Diyos kay Adan at kay Eva. At kaya nga po sila po ay ginawa ng Diyos ng isang kasuutan na gawa po sa balat ng hayop. Dahil po sa kanilang kasalanan, kailangan pong harapin nila ang consequence o ang parusa sa kanila ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Sila po ay pinalayas doon po sa magandang hardin na inihanda ng Diyos para sa kanila at sila po ay pumasok sa madilim na buhay ng sanlibutang ito. Si Adan po ay binihisan ng Diyos ng balat ng hayop at sila ay pinalayas mula sa kanilang unang tahanan sa hardin ng Eden bilang parusa sa kanilang kasalanan. At nanirahan nga po sila sa madilim na daigdig ng mga makasalanan at kailangan din nilang harapin ang parusa ng Diyos dahil sa paglabag nila sa kanyang utos at hindi pagtitiwala sa Diyos ng langit at ng lupa. Ayon sa mga scholars, nagbuwis ng buhay ng hayop ang Panginoong Yahweh at mula sa hayop kinuha niya ang balat nito upang ibihis kay Adan at kay Eva. It is often thought that after the first sin was committed, God wanted to show Adam and Eve that sin has consequences. And so He slew an animal in front of them and made clothes for them, the skin of the dead animals. Nagbuwis ng buhay ng hayop ang Diyos, subalit hindi ito naging kabayaran ng kanilang pagkakasala. Ito ay anino lamang marahil ng paghahandog ng Israel sa templo na gagawin nila bilang pag-aalay ng hayop para pagtakpan ang kanilang kasalanan taon-taon. Ang mga ibang nag-aaral ng salita ng Diyos ay nagsabing ang hayop na ibinuwis ng Panginoong Yahweh ay isang kordero na kumakatawan sa propesiya at larawan ng ating Panginoon bilang kordero ng Diyos na inihanda bago pa man likhain ang sanlibutang ito. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ayon sa unang Pedro Kabanata 1, talatang 18 hanggang 20, alam ba ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang? Ang ipinantubo sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan.
Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Noong 1993, naranasan din po namin ng aking pamilya na paalisin sa tinitirhan naming apartment dyan sa Project 4 sapagkat ibinenta ng may-ari ng apartment ang aming tirahan at kami po ay nabigla sa pangyayaring iyon na hindi po namin napaghandaan. Tandaan natin na hindi po madali na tayo po ay palalayasin sa tahanan na ating tinitiran. At tunay nga pong tama ang banal na kasulatan na walang permanenteng tahanan ang lahat ng tao dito sa lupa. At yung pong apartment na ibinenta po ng may-ari ay binili po ng Glory Supermarket. At ngayon naman po ay Save More na ang pangalan. Ako po ay natutuwa at natatawa rin kasi po kami ay pinaalis ng Diyos dyan po sa apartment namin sa Project 4 na minsan ay ginawa pong grocery na tinawag pong Glory Supermarket. Para po bang isang mensahe na ang lugar po na yon ay gagamitin upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At ngayon naman po, ang pangalan na po niya ay Save More. Para po bang mensahe ng Diyos na umalis ka na dyan, Alfred, dahil ang aking kaluwalhatian ay ipapahayag ko sa iyo at sa pamamagitan ng pangaral mo ng banal na salita ay maraming maliligtas sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, alam niyo mga kapatid, ang mga nangyayari po sa ating buhay ay hindi po nagkataon lang. Marami po, lalong-lalo na po ikaw at ako na gagamitin ng Panginoon. Ito po ay mga foreordained. Meron po tayong divine appointment sa Diyos. Amen. Katulad po namin, kami po ay nanirahan sa apartment ng 12 taon. At pagkatapos ng 12 taon, kami po ay pinaalis ng Diyos. Actually, ang Diyos ang nag-alis sa amin doon po sa Project 4, sa apartment na inuupahan namin upang bigyan kami ng bagong tahanan. Tahanan din pong hindi permanente. At nakakatuwa nga po na alam ko may mensahe po ang Diyos sa akin doon. Una po, yung Glory Supermarket for the glory of God and Save More to save more people. Amen. Hallelujah. Kaya nga po nakakapagtaka at kahanga-hanga po ang kilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad nga din po ni Abraham. Siya po ay pinaalis doon sa tahanan ng kanyang ama upang dalhin ang kanyang lahi sa isang napakagandang lugar na inihanda ng Diyos. Food, shelter, and clothing are the basic need of every individual. Ang pagkain, ang tahanan at damit ang pinakamahalagang pangangailangan ng bawat tao. Nung si Adan po at si Eva ay nanirahan po doon sa Garden ng Eden, ipinrovide sila ng Diyos sa kanilang pagkain. Ang kanilang tahanan ay nasa isang magandang hardin at sila po ay hindi hubad sa harap ng Diyos. Subalit nang sila po ay magkasala sa ating Panginoon, natagpuan nila ang kanilang sariling hubad at sila po ay pinalayas ng Diyos doon po sa magandang tahanan nila sa hardin at kailangan pong pagtrabahuhan nila ang lahat ng kanilang kakainin. Ganun po ang kalagayan po ng tao. Dati po, ang unang mga magulang natin ay itinira ng Diyos sa isang magandang hardin. At pagkatapos po, ang Diyos ang nagpapakain sa kanila araw-araw. At sila po ay hindi hubad sa harap ng Diyos. At mula po noon, ang tao na pinalayas po ng Diyos mula sa hardin ay naglagalag sa isang madilim na mundong ito na walang pag-asa at walang Diyos. Ayon po sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 12, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ganito po ang kalagayan ng lahat ng taong walang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Madalas kong nababanggit sa aking pangangaral ang relasyon natin sa Diyos. Dapat lang po Kasi po ang ating pag-aaral sa Panginoon ay tungkol po sa ating relasyon sa Kanya at sa relasyon niya sa atin. Tandaan natin na kapag pinag-usapan ng relasyon, ito ay nangangailangan ng katapatan. Kailangan po tayo ay faithful sa ating relasyon sa ating Diyos. Ang ibig sabihin ng faithfulness o katapatan sa Diyos, wala nang iba tayong sasambahin maliban sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Wala pong Maria,
walang santo, walang rosaryo, at wala pang kung ano-anong pagsamba na hindi po ayon sa banal na kasulatan. Amen. At alam po natin, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay isang mapanibughuing Diyos. At sinabi nga po ng banal na kasulatan na ang Diyos ay isang mapanibughuin o silosong Diyos. Amen. Kaya nga po huwag nating pagsiselosin ang Diyos. Dapat po tayo ay maging tapat sa Diyos. Ganun po ang nangyari sa problema po doon sa hardin. Si Adan po at si Eva ay tumalikod sa katapatan sa Diyos. Nilabag nila ang utos ng Diyos at sila po ay pinalayas ng Diyos bilang parusa sa kanila ng ating Panginoon. Tandaan natin na walang ibang Panginoon dito sa lupa maliban kay Jesus. Siya lang ang tanging pag-asa natin upang tayo ay makaligtas sa puot ng Diyos na ipapahayag niya sa panahon ng Great Tribulation period. Ayon po sa pangalawang taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 1, alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Paul was telling about our human body as our earthly tent and will be destroyed one day when we died. And he told us that we have a home beyond the skies. Sinasabi po ni San Pablo doon po sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na ang ating katawan po ay ang ating pansamantalang tirahan, dito po sa lupa. At ito pong tahanang ito na ang ibig sabihin ng ating katawan ay masisira isang araw. Isang araw po tayo ay mamamatay. At sinabi po ni San Pablo na mayroon po tayong tahanan doon sa kabila ng ulap. Naaalala ko po tuloy nung unang sakay ko sa eroplano. Doon po sa ibabaw ng ulap, nakita ko ang ganda ng ulap. Nakita ko po ang napakagandang lugar doon po sa ibabaw ng ulap. At sinasabi po ni San Pablo na sa kabila ng mga ulap na yun, andun po ang ating tahanang hindi ginawa ng kamay ng tao, kung hindi ginawa ng kamay ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Yan po yung tahanan po na ating titirhan isang araw pag tayo po ay kinuha na at dinala na ng ating Panginoon doon sa bahay ng kanyang amang nasa langit. Madalas po, kapag ako ay namimili po ng tiles dyan po sa Wilcon Builders, binibiro ko yung mga ahente. Sabi ko sa kanila, bakit pa kasi kailangan maglagay ng tiles sa mga banyo? Ang dami tuloy nating kaartihan. Ito po ang aking pagbibiro. Pero sa totoo lang, ito po ang nagpapabigat sa ating mga dalahin sa buhay. Dumadami at bumibigat ang ating mga alalahanin dahil sa mga luho ng ating buhay. Amen. Sa akin nga pong karanasan sa construction, iba't ibang magagandang tiles po ang gusto ng may-ari. Ako din po, Kaya nga po napaka-komplikado ng buhay natin, Dati pong simple lang ang buhay, ngayon ay naging komplikado dahil po sa luho ng ating buhay sa makabagong panahon ng daigdig na ito. At ngayon ko po naintindihan ang salitang ginagamit sa construction design. Kung ito po ay naririnig niyo madalas, sinasabi ng mga designers na the devil is in the details. The source of the Proverbs, the devil is in the details, is often attributed to the German-American architect Ludwig Mies van der Rohe. At sinabi nga po niya bilang isang arkitekto na the devil is in the details. Kung sa Tagalogin natin, ang diablo ay nasa mga detalye. Amen. Kung mapapansin po ninyo, sa dami po ng detalye ng buhay natin, yun lang pong pagme-make up ninyo, mga kapatid, lalo na kayong mga babae. Ang dami po ninyong detail sa inyong mga muka. Kung ano-ano nilalagay ninyo. May mascara, may lipstick, at kung ano-ano pang mga pulbos na iba't ibang pangalan. At ito po ang sinasabi po ni Architect Rohe, ay ito daw po yung demonyo, sa mga detalye. Ibig sabihin, hindi naman po dahil gusto natin ng maganda, andun po ang demonyo. Kaya lang po, siguro naisip po nitong arkitekto na to, ito po ang nagpapabigat sa mga construction, ang mga detalye. Ganun din sa ating buhay. Dahil sa mga detalye ng construction design, ito po ay nagpapabigat sa ating kabuhayan. Yun nga po mga kliyente ko, ang dami pong mga requirements sa construction. Totoo naman yun.
Gripo lang po ngayon ay libo-libo na ang halaga. Alam nyo ba na isa sa pinakamahal na shower fixture in the world is Omega Morphosis? Ito po ay nagkakahalaga ng $27,000 or 1,350,000 pesos. Ito po yung shower. Shower fixture po ito. Nung araw, napakasimple ng buhay. May maliit ka lang kubo sa bukid, ayos na. Yun nga pong poso ng aking tiyahin dun po sa bukid na aking pong tinitirhan pag ako po ay namumulot ng palay, ay sinasala pa ng medyas kasi paminsan-minsan ay may mga bulati pong lumalabas dito. At pag nasala po, tinitingnan ko yung baso kung merong bulati. Pagkatapos pag wala po, iniinom na namin. At kung minsan po, doon kami umiigib sa balon, doon kami kumukuha ng iinumin. Kailangan po minsan hawiin mo yung palaka doon sa balon para kumuha ng tubig. At pagkatapos, pwede mo nang inumin. Ganun po kasimple ang buhay. Noon po, tabo lang ang gamit natin sa paliligo. Alam niyo ba mga kapatid na kami po pag bumibiyahe kami ni Chat, ay meron po kaming dalang tabo. Kasi po wala pong tabo sa ibang bansa. Kailangan po namin ng tabo, lalo na pagpapasok po kami sa CR. Kasi kung minsan wala pong bidet o walang hugasan po doon sa mga comfort room sa ibang hotel. Kung kaya kailangan po may baon kaming tabo. Amen. Hallelujah. At kaya po yung tabo namin kung saan-saan na pong bansa nakapunta. Amen. Naalala ko tuloy si Anders, ang aking bilas na Swedish, noong araw, sa unang kanyang pagbisita dito sa Pilipinas, siya po ay naligo at naghahanap po siya ng shower doon po sa apartment namin. Doon po sa Project 4 noon ay mahina ang tubig, kaya po tabo ang aming ginagamit. At sinabi nga po ng kanyang asawa, ng aking hipag, kay Anders, na gamitin niya ang tabo. Natawa po si Anders at tuwang-tuwa po siya habang siya po ay naliligo doon po sa banyo gamit ang tabo. Sapagkat alam niyo naman ng mga Swedish, ito po ay nasa Europa at modern ang buhay nila. At doon nga pong araw, yung aming pamangkin na si Krista, na isang Filipino-Swedish din, na naninirahan sa Sweden, ay nakasama po ng aking anak na si Cheska. At ipinasyal po ni Cheska ang kanyang pinsan at sabi niya kay Krista, gusto mo bang mamasyal sa BGC para makita niya yung mga magagandang lugar po sa Bonifacio Global City. Ang sabi po ni Krista, ayaw daw po niya. Gusto niyang pumunta doon po sa mga simpleng tahanan lang, katulad ng squatter area sa Pilipinas. Kaya nga po ang ginawa ni Cheska, dinala po si Krista doon po sa mga bahay, doon po sa squatter area at tuwan-tuwa po siya. Tuwan-tuwa po yung bata nung makita niya ang simpleng buhay po ng mga Pilipino. Amen. Sa totoo lang mga kapatid, marami pong mga turista ang nagpupunta dito upang makita nila ang kasimplihan ng ating bansa. Amen. Isang araw nga po, kinausap ko yung isang kaibigan kong Koreano na nagpapagawa rin sa amin ng bahay, ng mga mission house dito sa Pilipinas. Tinanong ko siya kung saan ang bahay niya sa Korea. Siya po ay nagtawa sa akin. Sabi niya, anong bahay? My house is in the Philippines. My home is the Philippines. I will die here. Sabi po ng Koreanong kaibigan ko. Wala raw po siyang tahanan sa Korea. Ang kanyang tahanan po ay ang bansang Pilipinas. At dito din daw po siya ililibing pag siya ay namatay. Purihin ng Panginoon. Amen. Marami sa atin naghahangad na tumira sa ibang bansa. Samantalang ang mga taga-ibang bansa gusto naman nilang manirahan dito pansamantala sa ating bansang Pilipinas. Amen. Kaya nga po dapat mahalin natin ang ating bayan. Mahalin natin ang bayan na kung saan nakatayo po ang pansamantala nating mga tahanan. Noong araw nga po, ang kape natin ay binusang bigas lang. Pero ngayon, Starbucks ka. Pag hindi Starbucks o Coffee Project ang kape mo, parang malungkot ka. Amen. Ako pa nga po, paminsan-minsan, nagkakape po ako ng kapeng bigas. Gusto ko kasing maalala ang aking nakaraan. Amen. At minsan po, masarap pong balikan ang ating nakaraan. Noon nga po, ang merienda natin, nilagang kamote o nilagang saging. Naranasan niyo na bang kumain ng inihaw na kamote o inihaw na saging? Sapagkat nung araw po, hindi uso ang prito. Ngayon na lang po nauso ang mga prito-prito. Sasabihin mo sa akin, Pastor, nung araw yun, iba na po ngayon. Totoo naman po. Kaya nga po, nung araw, kukunti lang ang nasa mental hospital. Pero ngayon, marami po ang nasa mental hospital dahil sa kabigatan ng mga problema at sa mga detalye ng buhay. Ang mga kulungan ngayon po ay punong-puno ng taong biktima din ng mataas na ambisyon at detalye po ng buhay. Ngayon, kapag nagpagawa ka ng bahay, dapat may aircon.
Lahat ng kwarto may aircon. Ganun po yung aking mga ginagawang bahay. May TV, dapat yung TV malaki. May magagandang banyo at merong solar panels. Mayroon pong CCTV at napakaraming requirements sa pagpapagawa ng bahay. Pinag-uusapan po natin ang bahay sa villages nga po namin. Permit pa lang ng construction po ay mahigit 100,000 piso bago ka magpatayo ng bahay. Sa village pa lang, wala pa pong bayad sa gobyerno, wala pa pong bayad po doon sa gumuhit ng plano. Ganun po kamahal ang pagpapagawa po ng bahay. Amen. Mabuti pa nga po yung mga langgam, simple lang ang buhay. Yung pospro nga po, may bahay din. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yung po mga gagamba, simple lang ang bahay. Pero tayo po, gusto natin ang detalye ng bahay. Kaya nga po, marami po sa atin ang nabibigatan sa buhay. Noon sa paraiso, si Adan at si Eva po ay naliligo sa ilog at sa talon na gawa ng Diyos. Ang pagkain po nila ay nagmumula sa hardin. At dahil po sa kasalanan, pinalayas po ng Diyos sa hardin ang ating unang mga magulang. Kung kaya nga po sa ating panahon ngayon, tayo po ay humaharap sa napakadami pong kahirapan, kabigatan sa buhay dahil napakadami pong detalye at pangangailangan ang buhay natin ngayon. At marami po dito ay luho na lang. Kami po bilang mga manggagawa ng bahay, nakita po namin ang kahungkagan ng buhay. Ako personally, nakita ko po ang kahungkagan ng buhay. Halos po sa araw-araw kami ay nagbabantay ng aming ginagawang bahay, mula sa paghuhukay hanggang sa pagkabit ng huling bumbilya ng ilaw sa bahay na aming ginagawa. At naroon kami, at pagkatapos po, maghuhukay muli kami ng panibagong pundasyon ng bahay na gagawin namin. Ganun po ang buhay namin araw-araw. At kung minsan nasasabi ko nga po kila Joby na ganito na lang ang buhay natin. At hindi po ako nagrereklamo. Inoobserbahan ko lang ang pamumuhay ng tao araw-araw. Ayon po sa pangalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5, talatang 2 hanggang 4, dumaraing tayo habang tayo ay nasa katawang ito. Tunay nga po, no? Kahit po tayo ay nananagana sa buhay, meron tayong magandang buhay, tayo pa rin po ay daraing at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit upang kung bihisan na tayo nito ay hindi tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira tayo sa toldang ito, tayo'y maghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na kahit tayo ay maayos ang buhay, sabi ko nga po, nung isang araw na lahat ng ating tatapakan ay pagpapalain ng Diyos, ang tahanan natin ay pinagpala. Sa kabila nun mga kapatid ay mananangis pa rin tayo dahil nananabik tayo sa bagong katawan na ipinangako sa atin ng Diyos. Amen. Kayo po mga kapatid na nanonood at nakikinig, hindi lang po territorial blessings ang ipinangako sa atin ng Diyos. Ipinangako sa atin ng Diyos ang bago nating katawan. God will give us a new and glorified body na nag-fit po para sa heaven, para po sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang katawan nating panlupa ay hindi po naaangkot sa tahanan natin sa langit. Doon po sa tahanan natin sa kabila ng ulap. Amen. Tunay ngang mahal natin ang ating buhay. Buhay na regalo sa atin ng Diyos. At habang tayo ay nasa katawang ito, patuloy po tayong mag-i-struggle. Katulad din ng mga mananahi ng damit. Araw-araw na lang po sa loob ng maraming taon. Walang ginagawa kung hindi ang manahi at gumawa ng iba't ibang disenyo. At ito po ay walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Kaya nga po nakita natin na binihisan ng Diyos si Adan at si Eva ng bagong damit. Hindi na po damit pang paraiso, kung hindi damit pang sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Sapagkat po nung si Adan at si Eva po ay hindi pa po nagkakasala, sila po ay may kasuotang pang paraiso. Kaya lang po nung nagkasala sila, nakita nila na sila po ay biglang naging hubad. Tandaan po natin mga kapatid na pag tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, lalo na po sa panahon natin ngayon, tayo po ay binihisan na ng Diyos ng spiritual dress, spiritual clothes, upang makakaharap tayo sa Diyos tuwing tayo po ay nananalangin at nakikipag-niig sa ating Diyos.
Tandaan po natin na ang Diyos po ay binigyan po tayo ng garment of praise. Sabi nga, God has given us a garment of praise. Amen. Hallelujah. Ikaw at ako, tayo po ay binigyan ng Diyos ng kasuotang pansamba sa ating Panginoon. Amen. Nung tayo po ay makasalanan, tayo po ay hubad. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng garment of praise. Para sa tuwi-tuwi nang nagpupuri tayo sa Panginoon, mayroon tayong damit na pangsamba. Amen. Praise the Lord. Yun nga rin pong mga gumagawa ng sapatos, na mga mamahaling sapatos. Ito din po ay walang kabuluhan. Tunay ngang dumaraing ang ating katawang lupa sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Tandaan natin ang kaligayahan o ang kasayahan dito sa lupa ay walang kabuluhan. Ayon po sa sulat ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Mangaral Kabanata 2, talatang 1 hanggang 2, ito daw po ang sinasabi niya sa sarili niya. Sinasabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Ganito po ang isinulat po ni Haring Solomon. Puno ng pasakit ang araw-araw. Siguro ganito ang naramdaman ni Haring Solomon noong kanyang isulat ang Aklat ng Mangaral. Sa kabila ng kanyang karangyaan, ang kanyang buhay ay hungkag at walang tunay na kaligayahan. Ito po ang karanasan po ni Haring Solomon. Nung siya po ay naghahari sa Israel, ang kanyang buhay, naramdaman niya po ang kahungkagan at walang kaligayahang tunay na kanyang naranasan. Ayon po sa pangalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5, talatang 5 hanggang 6, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ganito ang kalagayan ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap, nag-aral man o hindi. Tunay na lahat ay nagsusumikap na marating ang kanilang mga pangarap. At sa dulo, ano ang kabuluhan ng buhay? Bukas may bago kang damit pagkatapos mong isuot. Ito ay luma na agad. Amen. God taught Israel in the wilderness that man shall not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. At ayon po sa Deuteronomy chapter 8, verse 3 to 4, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Life begins at 40, they said. Siguro ang 40 years natin ay nagre-representa sa ating wandering at dapat pagkatapos noon ay promised land living na. In our earthly wandering, we are dreaming of big, beautiful house, nice cars, good furnitures, at kung ano-ano pang requirements ng makabagong daigdig na ito. At patuloy tayong maghihinagpis at daraing habang tayo ay nasa katawang lupang ito dahil sa maraming requirement ng ating buhay. Totoo nga pong tayo po ang nagbibigay ng komplikasyon sa ating pamumuhay. Heaven is our home. It is our permanent dwelling. It is a house beyond the skies. Sa likod po ng mga ulap na yan, pag tayo po ay tumingala sa langit, sa likod po ng mga ulap na yan, andyan daw po ang ating permanenteng tahanan. Amen. At kaya nga po ako excited na. Sa dami po ng aming ginawang bahay, gusto kong makita yung bahay na ginawa ng Diyos para sa atin. At pagbalik ng ating Panginoon, matapos niyang ihanda ang ating tahanan, doon po sa kabila ng ulap, ang mga namatay po na may relasyon sa Kanya ay mabubuhay muli at papalitan sila ng bagong katawan. At ganun din po tayong mga nabubuhay. Papalitan po at bibihisan tayo ng Diyos ng bagong katawan upang pumasok po sa ating tahanan doon po sa likod ng mga ulap. Sabi nga po, no more tears, no more pain, and we will see Him face to face, the one and only true God, the Lord Jesus Christ. We need to trust the Lord for He is faithful and true. Mapalad nga tayo sapagkat may inaasahan tayong tahanan na hindi tayo paaalisin kailanman. Isang tahanan na pinamamahalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang tahanang masaya at may tunay na kapayapaan.
Isang mapagpalang araw po ng linggo sa lahat. At tayo po'y manalangin. Amang banal na sa langit, kami po ay nagpupuri at nagagalak sa inyo. Tunay nga na kami po ay nananabik sa aming tahanan dyan po sa kabila ng ulap. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin, O Lord, na pakadalisayin mo kami. Iayos mo po ang aming buhay upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo. Sa araw na ito, tinataas po namin sa iyo ang aming iglesia, ang Christ of All Ages. Pagpalain mo ang lahat ng members, lahat ng mga manggagawa sa church na ito, ang aming pastor, si Pastor Rene Lundag, at ako po, at ang lahat ng mga manggagawa, ang aming board of trustees, ay pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa mga manggagawang ito na patuloy at walang humpay na naglilingkod sa iyo sa gitna ng pandemyang ito. Pagpalain mo rin ang church ni Pastor Job Tullios, ang God Will Provide Church. Pagpalain mo rin ang si Pastor at dalangin ko na siya po'y magpatuloy sa kanyang gawain kasama po ni Fred Merihilla at ang kanyang iglesia doon po sa Cavite. Ama, pagpalain mo ang aming bansa. Dalangin namin na lahat ng mga Pilipino ay makakilala sa iyo. Tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko, O Lord, na gumaling na po sana ang Luzon, Visayas at Mindanao mula sa pandemyang ito. Dalangin ko, O Lord, ang lahat ng mga frontliners ay pakaingatan mo at dalangin ko na sila po ay pagpalain mo ng malakas na pangangatawan. Dalangin ko rin ang Israel. We pray for the peace of Jerusalem. Pagpalain mo ang bansang Israel and we declare blessing, so much blessing in the land of Israel. Pagpalain mo rin ang Amerika, Japan, Australia, Canada, ang lahat ng bansa sa Europa, ang India, ang Russia, at ang lahat ng bansa sa Middle East, at lahat po ng bansa sa Asia. Dalangin ko na gumaling na po sana ang lahat ng bansang ito mula sa COVID-19. Naalala po namin ang pagbabaha sa China. Dalangin ko, O Lord, na ma-realize ng mga Chinese na ikaw po ang tunay na Diyos na buhay na kanilang dapat asahan at pagtiwalaan. Dalangin ko na sila po ay makarecover na sa malaking baha na kanilang naranasan. Ganon din po ang Japan at ang Germany, O Lord. Sila po ay nakaranas ng napakalalaking baha at mga landslide. Dalangin ko na sila po ay pagpalain mo at sana ay palakasin mo ang loob nila at sila ay makakilala sa iyo ng lubusan bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming Pangulo. Dalangin namin na patibayin mo ang kanyang loob at naway siya rin makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa araw na ito, O Lord, pagpalain mo ang aming buong sambahayan. Pagpalain mo ang aking mga anak, pagpalain mo ang aking asawa, pagpalain mo ang aking apo, at pagpalain mo ang aming hanap buhay. Ingatan mo kami sa lahat ng oras. Ganon din po ang lahat ng mga pamilya ng Christ of All Ages. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. At naalala ko, Lord, ang lahat ng umaattend ng aking Bible study every Friday at 7 o'clock ng gabi. Pagpalain mo sila at ingatan, ilayo sa karamdaman, at hinihiling ko, Lord, na makatagpo sila ng tunay na kapayapaan sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin aking mga construction workers na patuloy na umaattend ng worship service namin, linggo-linggo. At dalangin namin, O Lord, na pagpalain mo sila at ingatan at ilayo sa lahat ng karamdaman, lalong-lalo na sa COVID-19. Father, you are worthy to be praised. We thank you, we praise you, O Lord. Dalangin namin ang liwanag ng Panginoong Hesus ay magningning sa buhay namin, mahabag ka lagi sa amin, at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ni Hesus, ang aming Panginoon. Ito ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang araw po sa inyong lahat. And to God be the glory. Always keep safe.